Sorry na. Galit ka pa rin ba? Ani Becky nang manatili itong tahimik, ilang sandaling nasa loob na sila ng sasakyan. It's okay. Matipid itong tugon, kaya naman minabuti na lamang ni Becky ang manahimik at kumain ng sitsirya. Pagdating nila roon ay agad naman silang sinalubong ng staff. Kinuha ng mga ito ang mga gamit niya at dinala sa kanyang kwarto. Ngunit ang hindi niya alam ay kung bakit pati maleta ni Frin ay ipinasok sa iisang kwarto. Magkatabi ba silang matutulog? Sa isip-isip niya. Bek, Frin, magpahinga ka muna. May shooting tayo mamaya hanggang midnight kaya kailangan mo ng energy. Okay. Ikaw pala. Magsashower pa ako. Sige na, umidlip ka na muna. Napangiti na lamang si Becky dahil kahit papano ay hindi na ito inis sa kanya. Oh, diba sabi ko umidlip ka muna? Bakit gising ka pa? Anitong tanging tuwalya lamang ang panakip ng katawan. Hindi kasi ako makatulog eh. Kaya nagbasa na lang ako ng script. Hindi ka ba magsashower? Tapos na akong maligo kanina. Pero mukhang kailangan ko nga mag-shower. Sabi ko naman sa'yo eh. Frin, yung sa script, yung kakagatin ko yung ilong mo, gawin talaga natin yun? Oo, bakit? Gusto mo itry natin ngayon para di ka na mailang? Ha? Nick, ayoko nga. Bakit? Igagawin din naman natin yun. Alam mo, Bek, huwag kang mag-alala. Wala namang mali siya lahat ng mga scenes na gagawin natin eh. Parehas naman tayong babae. Kaya okay lang yun. Tsaka, lady kaya kita, kaya dapat lang na meron tayong mga sweet moments. Baliw ka talaga. Sige na nga, magsha-shower na nga din ako. Nakakapag-init naman kasi itong bagong script na ibinigay ni Derek. Aniya habang papasok na ng banyo. Jesus, ang sabihin mo, excited ka lang kagatin ng ilong ko? O baka naman yung pagkagat ko sa lips mo? Frin! Ay, ano ba to? Kinakabahan ako. Alam ko kung anong pinasok ko. At pangarap ko talaga ang maging artista, kaya lang. Bakit parang nakakapanglanta naman ang mga susunod na eksenang gagawin namin? Kakagatin ko siya sa ilong. Tapos kakagatin naman ni Frin ang labi ko. Nakakaloka. Hindi kaya ako pagalitan ng mami nito? Paano kapag nakita niyang nakikipag-tsutsuhan ako sa babae? Naku naman, ano ba itong pinasok ko? Kaya mo pa ba, Becky? Kaya ko to. Ako yata si Becky Armstrong. Kaya ko to. Dahil sa sobrang pag-iisip ay hindi ko na malayang kalahating oras na palang itinagal ko sa banyo. Paglabas ko ay nadatnan ko nakataob si Frin sa kama. Nakapikit ang mga mata at tila nakaidlip na nga yata. Nakatalukbong pa rin ang tuwalya sa ulo nito. Kaya naman minabuti kong tanggalin ito. Upang maabot ko ang ulo nito ay pinatong ko ang isa kong tuhod sa kama at sinimulang tanggalin ang tuwalya sa kanyang buhok. Nang bigla na lang itong gumalaw, hinawakan ang kamay ko at hinila ako. Anong ginagawa mo? Tanong nito habang nasa ibabaw niya ako.
Napalunok tuloy ako ng laway dahil sa magkadikit naming katawan. Gising ka pala eh. Kala ko tulog ka. Kukunin ko sana yung tuwalya sa buhok mo. Tugon ko namang dali-daling umalis sa pagkakapatong sa kanya. Akala ko pinagnanasaan mo na ako eh. Tumigil ka nga, Frin. Puro ka talaga kalokohan. Pwede bang tumalikod ka muna? Magbibihis lang ako. Agad naman itong tumalima habang hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi. Hi! Nice to meet you, Becky. Ako nga pala si Nam, friend's girlfriend. Joke lang. I'm her best friend kapag hindi kami magkaaway. Pakilala ng Jologs na si Nam. Hello. Huwag ka mag-alala, Bek. Magaan lang ka-eksena itong si Nam. Napanood ko pala yung huli mong series na ginawa. Kasama mo si T. Galing nyo doon. Kakabilib. Lalo na pagdating sa heavy drama. The best! Congratulations ka pala doon. Thank you, Becky. O magkakasundo tayo, ha? Hey, late na ba ako? Di pa naman nagsisimula, di ba? Oh, here you go. A very young and beautiful Lady Becky. Finally, nakita rin kita. Oo nga, Becky. Hindi mo man na itatanong, i-crush ka kaya nitong si T. Tatatat nga siyang magka-eksena kayong dalawa eh. Nakakaya kay Becky. Sipakin kita dyan eh. Anong crush, ha? Guys, nandito tayo para magtrabaho. Tsaka baby pa kaya tong si Bek. At take note, strict ang tito niyan. Sabat naman ni Frin habang si Becky naman ay palipat-lipat lang ang tingin sa mga nagsasalita. Habang nasa eksena si Nati, Nam at Becky ay panay naman ang tingin ni Frin sa may gilid. Hindi siya mapakali. Minsan pa nga ay tinitir niya ito kapag nakakalimutan ang linya. Mahigit 1 oras rin ang itinagal ng eksenang iyon. Hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang ginawang pag-alalay ni T kay Becky habang pababa ng hagdan na madalas siya ang gumagawa. Napabuntong hininga na lamang siya habang nakatingin sa dalawang papalapit. Good job, Becky. I'm looking forward na maka-eksena kita ulit. Mukhang sa episode 6 yata meron na tayong scene ni Nam kasama si Cade. Salamat, T. Tugon naman ni Becky matapos maupo sa sofa. Kasalukuyan silang nasa relaxing area. Masakit ba leeg mo? Ani T nang mapansing nag-uunat ito ng leeg. Walang sabi-sabi naman itong minasahe ang leeg ni Becky. Aba, may massage corner na pala dito ngayon ah. Pwede bang ako rin, T? Biro naman ni Nam nang sumampa rin ito sa sofa. Napangiti lang ang dalawa habang pinagpapatuloy ang pagmamasahe sa leeg niya. Teka, nasaan na ba si Frin? Dito lang yun kanina, diba? Baka nagugutom na naman. Naghanap ng makakain. Sabat naman ni T. Miss Becky, pinabibigay po ni Frin. Ilagay mo raw sa leeg mo. Anang isang staff na inabot ang kulay pulang hot compress. Salamat ha. Lihim namang napangiti si Nam nang pinatigil ni Becky si T sa pagmasahe ng kanyang leeg.
Rin, bakit ka nandito? Hindi ba dapat kasama ka namin dun sa labas? Mamaya susunod ako. Uy, nagsiselos ka ba kay T? Aminin. Ano? Bakit mo ako magsiselos? Sos, kilala kita no? Bakit hindi mo na lang kasi aminin sa akin ang totoo? Di nga ako nagsiselos. Can you please stop insisting that nonsense? Wala ka namang eksaktong basehan para magselos ako kay T. Kasi ano, dahil crush siya si Becky? Dahil may pamasads pa siyang nalalaman? Okay, if she care about Becky, anong paki ko, diba? Hindi ako nagsiselos. Okay, I see. Hindi ka nga nagsiselos.